Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan, sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan, mula sa trono mong may mga kerubin kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon ay pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara magnilay po tayo ngayon sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque.
Magaling po ba kayong magplano? Madalas, biruan natin sa mga kaibigan natin, lalo ngayong kapanahunan ng Kapaskuhan, puro tayo plano. Ang galing natin magplano. Diba nagbibiruan pa nga tayo, ang tawag natin, no? Architect ka siguro. Bakit? Puro ka plano, puro ka drawing, pero wala namang nangyayari. Siguro bahagi talaga ng buhay natin bilang tao, ang meron tayong plano, meron tayong pangarap sa buhay. Pero ano pong gagawin natin kapag ang plano o pangarap na meron tayo ay hindi nasunod o hindi natupad? Madalas sumasama ang loob natin. Madalas nagtatampo tayo kay Lord. Lord naman, bakit mo naman di pinagbigyan itong prayer ko? Maganda naman po aking hangarin. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, magandang meron tayong matutunan kay Saint Joseph. Ang gospel po natin ngayon, taken from Saint Matthew, ay tinatawag pong Annunciation to Saint Joseph. Teka, Father, hindi ba yung Annunciation ay para lang kay Mama Mary? Actually po, sa mga sumusubaybay po sa Simbang Gabi, meron 3 Annunciation tayo mapapakinggan eh. Una, yung Annunciation sa Blessed Mother kay Mama Mary. Pangalawa, ito, Annunciation kay Saint Joseph. At pangatlo, yung Annunciation kay Zechariah. At sa lahat ng pagkakataong ito, nagpakita ang anghel para sabihin yung plano, yung pangarap ng Diyos. At sa pagninilay natin ngayon, 3 bagay po ang matututunan natin tungkol sa pagpapahayag ng pangarap ng Diyos kay Saint Joseph. 3 letter C madaling tandaan. Unang letter C po is crisis. Ano ba ang crisis sa kwento? Buntis po si Maria at hindi po si Jose ang ama. Alam naman natin sa Annunciation kay Mary na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, si Maria po ay nagdalang tao / nagdalang Diyos. At tandaan natin, around 14 to 18 years old po si Maria nung nangyari ito. At sinasabi daw po si Joseph ay medyo mas advanced pa ng edad kay Maria. Ano na lang kaya yung reaksyon ni Jose nung nalaman niya na si Maria ay buntis at hindi siya ang ama? Panigurado po, katulad natin, kapag meron tayong mga pangarap sa buhay na hindi natutupad, para tayong pinaglukuban ng mundo, nasira, nawasak ang lahat, pumapasok tayo sa tinatawag nating crisis. Pero ano po mga kapatid, sa wikang Chinese, ang salita pong crisis, meron pong 2 characters. At ito po ay nagre-represent isa sa danger at isa sa opportunity. Ang mga krisis ng buhay natin, oo, meron mang peligro, pero may pagkakataon na tinuturo sa atin na magtiwala at maniwala sa pangarap at plano ng Diyos. Oo, danger yan kay Jose. Pag-iisipan siya ng masama, pag-iisipan ng masama rin si Maria. Pero higit sa lahat, naging opportunity ito na mas magtiwala, mas maniwala sa mas magandang plano ng Diyos, sa mas magandang pangarap ng Diyos, kaysa sa pinakaplanadong planado niya. Yan po yung una, crisis. Pangalawang letter C is choice. Si San Jose po ay isang karpintero. Sanay po siya sa sukat, sanay siya sa plano, sanay po siya sa mga procedures, sanay po siya ng lahat ng bagay may tamang ginagampanan o ginagawa. Kaya alam po, nung nangyari po ito sa kanya, nawala po sa plano, no? Nagamit ba niya kanyang pagiging karpintero? Hindi po. Pero anong nangyari dito? Nabigyan ngayon ng pagkakataon si Jose to make a choice for God. At yan ang hamon sa atin. Tulad ni San Jose, pinapapili po tayo. Kakapit po ba tayo sa ating sariling kakayanan? O kakapit tayo, lalapit tayo sa Diyos? Hinahamon tayo, minsan sa buhay natin kailangan nating bumitaw. Bumitaw sa ating sariling kakayanan at maniwala at magtiwala sa Diyos sa harap ng pagsubok. Oo, minsan gusto nating in control tayo. Pero remember, when God is in charge, the best is sure to come. Choice. Piliin natin ang pangarap ng Diyos. At ang pangatlong letter C, comfort. Ano po nangyari dito? Siyempre, hindi isang ayon sa pinlano ni Jose.
Pero hindi po pinabayaan ng Diyos si Jose. Maganda pag-isipan natin to, no? Kapag po naayon ang buhay natin sa kalooban ng Diyos, makatulog po tayo na mahimbing. Tingnan niyo po yung image ng sleeping Saint Joseph na pauso ni Pope Francis. Di ba natutulog si Saint Joseph? Natutulog siya, hindi po ito simbolo ng kawalan ng pakialam, kundi ito po ay simbolo ng kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat mga kapatid, ang pagtulog ni Jose ay hindi pagwawalang bahala, kundi pagpapaubaya sa Diyos na laging sumasa atin. Huwag kang mag-alala kung ikaw ay pipili para sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan, iko-comfort ka niya. Kaya po, tara, pagdasal natin ang halimbawa ni Jose na atin nakilala ngayong mga simbang gabi, ngayong panahon ng Adbyento, nang atin siyang masundan at ang kanyang halimbawa ay ating matutunan. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa isa na namang character na na-encounter namin ngayong naghahanda kami sa Kapaskuhan. Ang patron ng Universal Church, si San Jose. Siya po ay naging ama. Ama na inisip lamang kung ano ang nakabubuti para sa kanyang pamilya. Pero na natuto siyang sumunod sa kalooban ng Diyos, natuto siyang bumitaw para kumapit sa iyo. Panginoon, turuan niyo kaming bumitaw sa mga pangarap na siguro hindi para sa amin, at matutong maniwala at magtiwala sa iyo, kumapit at lumapit sa iyo, upang nang sa gayon, kami ay makaranas ng iyong pagmamahal, at sa aming pagpili sa iyo, magtiwala kami, hindi mo kami pababayaan. Linaw ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating pagninilay ngayon sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa mga tatay, no? Halimbawa natin si Tata Joseph, si Saint Joseph. Shout out din sa mga bagong tatay, lalo na po kay Kuya Alex, no? Shout out sa iyo. We are proud of you. Sa lahat ng mga bagong tatay diyan, kung gusto niyo ng role model, andyan si Saint Joseph, si Tata Joseph, para gabayan tayo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.